my beloved Boss Mike Cervera. Ito na. Ano sabi ni Secretary Gibo? Pasok. Nakita po sa akin kanina lang ng isang... Hindi nga, kalma lang. Inom muna nga tayo ng Nakakainis lang. Ha? Mga bobo, di ba? Sige, tuloy. Mas kamukha akong araw Pero mo, yung gobyerno natin, kaya nilang siraan, wasakin, paghiwa-hiwalayin yung paniniwala ng mga Pilipino dahil sa kasakiman, katakawan ng posisyon. Ano, mga kababayan? Ha? Oo. Sabi ko nga, kamukha ako. Inaamin ko na nga Di ba? Wala ano na ngayon? Yun, pinagbubura nila lahat yung mga pinost, in-upload ng mga taga dito sa Pilipinas. Pero yung mga yung mga animal na pasimuno, nando doon sa ibang bansa. Safe sila, akala nila. Diba, mga kababayan? Ay, nako, grabe. Gibo, Secretary, pasok. May nagpakita po sa akin kanina lang ng isang video na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California, kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi kanais-nais. Pero kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Naalala niyo yun? Pinost pa ni Roking bakla. Di ba? Nag-walkout daw yung mga general. Ano nangyari? Nasa kami nun Nasa Amerika yata ako nun. Pero inyo yung mga ganon. Talagang planado. Planado yung fake news nila, mga kababayan. Pasok. Pagkatapos po ngayon na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Kaya nga, bakit sa Amerika ang tanong? Bakit sa Amerika? Dahil alam nila, mga kababayan, na may pagkakalagyan sila, may asunto sila pag dito sa Pilipinas pinalabas yung peking video nila. Gets nyo na, mga kababayan? Ipinahamak nila yung mga tagasunod nilang mga amuyong na nandito sa Pilipinas dahil sa video na yan. Ayun, syempre, atat yung mga yun. Ayan na nga. Eto na ang video. Bakit nyo binura? Kung confident pala kayo na totoo yung video, bakit nyo binura? Diba? Di lumabas na kahiya-hiya kayo. Eto na nga, sabi ko nga, mga kababayan ang taong ibinababa, lalong itinataas. Nangyari ngayong araw. At ang mga taong nagpapakataas ay binababa. Ayun. Hindi naging pabor sa mga Duterte yun nangyari ngayong mga pagpapalabas ng fake news. Hindi pabor sa mga Duterte yan. Lalong babagsak yung mga yan. At lalong aangat si Pangulo dahil nakita ng taong bayan. Diba? Nakita ng taong bayan kung sino ang totoo at hindi. Ito ang umpisa na ng pagbagsak lalo ng grupo ni Duterte. At ito naman ngayon ang umpisa ng lalong pagtaas at lalong magtitiwala ang taong bayan sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito pa, huwag ka nang umasa, Sara.
Huwag ka nang umasa. Sana tumakbo na lang si First Lady. Dahil sigurado, si First Lady mananalo pag tumakbo. Kaso ayaw naman sa politika. 'Di ba? Ayaw naman ng maging ano pa, sumausaw pa sa pagtakbo-takbo na 'yan, ano? 'Di ba mga kababayan? Wala na. Wala na itong mga ito. Itong mga Duterte, wala na. Bakit po sa Amerika, yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Ayan na nga, para nga hindi masubject ng jurisdiction ng authority ng Pilipinas. Magaling! Planado, mga kababayan, Planado talaga. Hindi na natin, may ilalabas pa natin ang galit natin. Ito yung panahon na dapat ilabas natin yung galit natin sa mga mapanirang, mga tao na sumisira sa bayan natin, sa Pilipinas, sa gobyerno, sa ating mga Pilipino. Dapat ngayon natin ilabas. Diba? Ito yung tama at nasa tama tayo, mga kababayan. Nasa posisyon tayo ngayon na ilabas natin ang sama ng loob natin sa mga taong sumisira sa bayan natin. Ganon yun. Hindi yung nililin lang tayo para magalit sa gobyerno. Marami kasi mga nagagalit na nalilin lang na mga demonyong matakaw sa kapangyarihan. Diba mga kababayan? So ngayon, tayo, tayo yung may karapatang magalit ngayon. Ay, nako mga kababayan. Maharlika. Kayong lahat dyan. Pag nilabas namin yung totoong mga video, manginginig ang mga itlog ninyo. Manginginig talaga mga itlog ng mga yan. Lalong-lalo na si Maharlika. Kaya sa ganun pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito. Ayan na, nako, paano kapag ginrant ng US yan? Government, mga kababayan, nako po, baka hindi na kayo makauwi dyan. Lalong malulup, nako, Maharlika, lalo ka Kawawa naman. Kawawa naman yung ating kaibigan. Kawawa naman. Eto mga kababayan, kanina may kausap akong kaibigan namin. May kausap ako. Ikaw, pinakita ko yung video, napanood mo na ba? Sabi niya, Oo. Diyos ko po. Parang tanga lang yung gumawa. Yun, nasa gitna yun, Oo. Pero parang tanga lang daw yung gumawa. Hindi, okay lang ho ako, Okay lang ako. Hindi, kailangan talaga ito yung totoong dapat ilabas natin yung galit natin sa mga taong sumisira ng bansa natin, ng gobyerno natin, ng mga Pilipino. Yaan ang dapat nating ngayon gawin. Ilabas natin yung galit, sama ng loob sa mga taong yan. Ay, nako. Ang tanga lang, di ba? Mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Kami naman po sa Department of National Defense, 10 ng lahat ng ahensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga isip batang mga attempt. Isip bata daw. Mga sinto-sinto. Kung ang pinaniniwalaan nyo, mga isip bata, sinto-sinto, di mas masahol kayo. Mga kababayan, di ba? Mas masahol kayo pag pinaniwalaan nyo yung mga isip bata, na pag-iisip at, nako, sinto-sinto talaga.
na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at Kasama po kami. Tututulan natin, mga kababayan. Tututulan natin. Bakit? Bansa natin to eh. Ang nakakalungkot kasi, yung kapwa natin Pilipino ang mismong nagpapabagsak. lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong hindi kanais-nais at karumal-dumal na plot na ito o mga gawain na ito na at kung ito ay may kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi ka nais-nais. Susugpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika Correct. sa mga swapang na pamamaraan. Swapang! Kita nyo, mga kababayan, kahit Sigibo, ano tawag? Swapang! Diba? Mamamatay na lang, swapang pa rin eh. Matindi talaga, no? Matindi pagka-demonyo. Mr. President, Pangulong Bongbong Marcos, abay, wag nyo na hong kaawaan. Wag nyo na kaawaan yung mga tao na yan. Ganid, sabi nga dito. Swapang, sabi nga ni Secretary Gibo. Diba? O makasariling paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity ng Republika ng Pilipinas na pilit niwawasak at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling at mga karumal-dumal na mga tao na ito. Kita nyo, karumal-dumal na mga tao. Karumal-dumal. Makasarili. Swapang. Mga kababayan, yan ang sinabi. Mismo ni Secretary Gibo, isang matalino, mahusay, na pinuno ng gobyerno. Diba? Malupit. Grabe, hindi sa akin galing yan. Mismo kay Secretary Gibo. Diba? Kundinahin po natin sila at kami naman po. Kinukundina namin. Opo, ako. Kinukundina namin yan. 10 na mga kaibigan ko. Opo, kinukundina namin yung ginawa nila na pambababoy, pagsira sa ating bansa. Hindi lang kay Pangulo. Di ba? Hindi lang kay Pangulo. Ay gagawin po lahat upang masugpo ito. Marami pong salamat mga kababayan at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Yun. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay. Ang mga Pilipino. Nung elementary ako, tinuturo sa atin, mga kababayan, ng mga guro natin na maging makabayan. Di ba? Nanunumpa pa tayong ganyan eh. Nagpapanatang makabayan pa tayo eh. Di ba? Pagka kumakanta at umaawit tayo at tinataas ang bandila, sa baryo, doon, sa mga probinsya natin, nakaganyan pa tayo. Kapag ka tinutugtog na umaawit na, yung mga tao late ka, kahit anong ginagawa mo, kailangan tumayo ka ng matuwid eh. Mga kababayan, yun yung namulat ako eh. Mahalin ang bansa, mahalin ang Pilipinas. Kaya kung kailangan nating magsilbi para sa ating bansa, magsilbi tayo. Dahil kasi sa mga
Tang ina, nakapangyarihan na ano, na na-addict na sila. Ayaw na nilang mawala sa mga kamay nila. Diba, mga kababayan, ganun eh. Our beloved Boss Mike Cervera.